It is a foregone conclusion na ang ultimate goal ni Kai Sotto ay ang makapaglaro sa NBA. Pero hindi rin lingid sa ating kaalaman na priority rin niya na makapaglaro para sa bayan. Playing for Gilas Pilipinas is one of Kai Sotto's dreams. Kahit nung bata pa siya, ay bukang bibig na niya ang paglalaro sa Gilas national team. Pero ang tanong, paano na kapag kailangang pumili ni Kai Sotto between playing for the national team at sa kanyang ultimate dream na makapaglaro sa NBA? Well, ito na ang nangyayari ngayon dahil biktima si Kai Sotto sa maling sitwasyon. While Kai Sotto wanted to play for the FIBA World Cup na gaganapin dito sa Pilipinas, ay ito rin ang panahon na magkaroon siya ng opportunity na makapasok sa NBA. So ano ang solusyon? Unang-una ay dapat munang payagan si Kai Sotto ng Gilas coaching staff na pwede siyang mag-skip sa 2 buwang training camp ng Gilas dahil kung hindi ay siguradong hindi siya papayagan ni Coach Chat Reyes na mapabilang sa Gilas final lineup na maglalaro sa FIBA World Cup. Pero meron tayong nakikitang best case scenario para kay Kai Sotto sa kanyang NBA dream at sa kanyang paglalaro sa FIBA World Cup. Take note, bukas na magsisimula ang pag-participate ni Kai Sotto sa Utah Jazz minicamp na kung saan first-hand makikita ng Utah Jazz coaching staff and scouts ang laro ni Kai Sotto. And all Kai Sotto should do is to impress the whole team at kailangan na makumbinsi niya ang Utah Jazz na karapat-dapat siyang kunin at bigyan ng kontrata after the 2-day minicamp. Ito lang talaga ang nakikita natin na best case scenario for Kai Sotto to play and train para sa Gilas Pilipinas. Dahil who knows, magiging impressive ang performance ni Kai Sotto sa Utah Jazz minicamp. At kukunin na siya kaagad ng team and in the process ay hindi na niya kailangan pang maghanap ng ibang teams sa pamamagitan ng sangkatutak na mga tryouts, workouts at no need na rin niya na maglalaro sa NBA Summer League dahil nakasecure na siya ng NBA contract sa Utah Jazz. And that will pave the way na makapag-participate si Kai Sotto sa Lithuania training camp ng Gilas at ng US training camp. Ito ang tanging nakikita nating senaryo na kung saan matutupad ni Kai Sotto ang kanyang NBA dream without sacrificing his intention to play for flag and country. At makakalaro si Kai Sotto sa Gilas para sa FIBA World Cup and at the same time, makukuha niya ang katuparan ng kanyang NBA dream. Hindi ito madali, pero ito ang best case scenario. Samantala, ang Boston Celtics ay nasa bingit ng pinakamalaking pagbabalik sa kasaysayan ng NBA playoffs. The Boston Celtics were a tenth of a second away from elimination, and the Miami Heat were a tenth of a second for the NBA Finals. At si Derrick White ay nagmamayari sa huling sandali ng laro. Umiscore si Derrick White ng isang putback as time expired, and the Boston Celtics moved to the brink of the greatest comeback in the NBA playoffs history. Tinalo ang Miami Heat sa score na 104-103 on Saturday night to force a Game 7 sa NBA Eastern Conference Finals. He knew it was good. Referees reviewed it, but it didn't take long to give the official word. Elation for Boston Celtics, devastation for Miami Heat. Just happy we won, whatever it takes. Yan ang sabi ni Derrick White. Umiscore si Jason Tatum ng 31 points. At umiscore naman si Jaylen Brown ng 26 points. At nagdagdag si Marcus Smart ng 21 points para sa Boston Celtics na naging ika-4 lamang na koponan ng NBA na nagbura ng 3-0 deficit
sa isang best-of-7 series at nagpuwersa ng isang deciding game. Ang iba pang team na yon ay ang 1991 New York Knicks sa NBA Finals, ang 1994 Denver Nuggets sa ikalawang round at ang 2003 Portland Trail Blazers sa unang round. At ang lahat ng yan ay natalo sa Game 7. Ang Boston Celtics is going home for its shot at history. At ang Game 7 ay sa Lunes, isang match-up na magdidesisyon kung sino ang makakalaban ng NBA Western Conference Champion, Denver Nuggets, sa isang title series na magsisimula sa Huwebes. It's a 7-game series. There's nothing better than Game 7s. Yan ang sabi ng Miami Heat coach na si Erik Spoelstra. Gumawa si Jimmy Butler ng 3 free throws sa may 3 seconds ang natitira para sa isang puntos na pangunguna ng Miami Heat na tinapos ang rally ng Miami mula sa 10 points. Pinasok ni Derrick White ang bola sa huling possession nito at ipinasa niya kay Marcus Smart na sumablay sa 3-pointer. Ngunit tumakbo si White mula sa inbound spot hanggang sa rim at nahulog ang bola sa kanyang mga kamay at nakuha niya ang lay-in bago pa maubos ang oras. Just resiliency from the guys. That's it. Game 7. At yan ang sabi ng Boston Celtics coach na si Joe Mazzolla. Si Jimmy Butler ay umiscore ng 24 points at si Caleb Martin ay may 21 points para sa Miami Heat na sinubukang ipanalo nila ang laro. Sila lang ang pangalawang number 8 seed para makapasok sa NBA Finals. Marami silang natalo ngayong linggo, 3, gaya ng kanilang naranasan sa kanilang unang 14 games sa playoffs, napatalsik ang number 1 Milwaukee Bucks, pagkatapos ay ang number 5 New York Knicks, at ang 3-0 lead sa second-seeded Boston Celtics. Nanalo na ngayon ang Boston Celtics ng 5 sa kanilang huling 6 na laro sa East Finals sa Miami at hinihintay ng lahat ang Game 7. I don't know how we're going to get this one, but we're going to go out there and get it done. And that's what the next 48 hours is about. There's been nothing easy about this season for our group, and so we just have to do it the hard way. At yan ang pahayag ni Coach Erik Spoelstra.